Hello guys, good morning, good morning. Welcome back dito sa panibago natin video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagi nyo nakakasama sa lahat ng mga kwentuhan at sharing ng ating mga information patungkol dito sa ating pag-aalaga ng RTL Chicken. Ayan, so kung bago ka dito, please subscribe and click the notification button na sa ganon ay palagi kang maging up to date o updated sa lahat ng ating mga upload. Ayan. So sa araw na ito ang pag-uusapan natin is ano-ano nga bang mga supplements at ano-ano-anong mga vitamins ang ginagamit natin at mga antibiotics para sa ating mga alagang RTL chicken. No? So ang lahat ng yan pag-usapan natin pagkatapos lang ng isang maikling intro. Okay guys, welcome back. Ayan, thanks for tuning in. Ayan, so sa lahat ng mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta, maraming salamat po. And kung kayo po ay may mga questions, mga tanong, itanong nyo lang po dyan sa comment section below at ng atin pong sasagutin. I guarantee you po na binabasa natin lahat ng mga comment nyo araw-araw. At maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment na kayo ay may natututunan sa channel na ito. Yan po yung ating pangunahing intensyon kung bakit po tayo nagbabahagi ng mga video na ito. Anyway, so ngayong umaga na ito, ang pag-uusapan natin is yung mga supplements at saka mga vitamins at antibiotics na ginagamit natin. Paano natin ito ibinibigay, paano ito nakakatulong sa ating mga alagang manok. Sa yan po yung ating i-discuss ngayong umaga na ito. So unahin natin yung mga paraan ng pagpapainom natin sa ating mga RTL chicken. No? So unang-una, lagi ko pong sinasabi sa inyong lahat, tandaan nyo na pag mag-aalaga po kayo ng paitloging manok, nangangailangan po ito ng masaganang supply ng malinis na tubig. So bakit po kailangan malinis ang tubig natin? Kasi para maiwasan po natin yung mga E. coli, mga salmonella na natatagpuan po yan sa inumin na tubig. No? So, kailangan malinis yung mga tubig na ipapainom natin sa ating mga manok para maiwasan natin ang kanilang pagkakasakit. Kaya lamang po hindi lamang sapat yung ating tubig na pinapainom. So kailangan din natin na bigyan sila ng supplements. No? Ang atin pong mga manok ay high ang demand nila sa mga multivitamins, no? Kasi araw-araw po silang nangingitlog. No? So yung proseso ng pangingitlog ay very demanding po yan sa ating mga manok. Kailangan mataas ang calcium level nila, kailangan mataas yung energy level nila, kailangan mataas yung kanilang malusog yung kanilang pangangatawan. So ma-achieve lang po natin yan kung tayo po ay kompleto ang pagpapakain, kompleto ang pinapainom ng mga supplements, vitamins and supplements, at kailangan din po natin silang obserbahan kung sila ay nagkakasakit o kung sila ay kailangan ma-prevent din natin yung kanilang mga pagkakasakit. So unang-una guys, ang ating pinapainom o yung ating mga vitamins, yung mga supplements na pinapainom natin. Kami po ay, ako ay marami na pong itinry. No? So, may iba-iba pong brand akong ginamit at yung mga brand na yon ay magaganda din naman, kaya lang hindi po siya completos ricados, sabi nga. So, isa lang po yung brand na medyo maganda yung effects sa aming mga manok at nakita ko po na marami sa mga magmamanok o nag-aalaga ng paitloging manok ang gumagamit ng brand na ito. So hindi po ako endorser ng mga ganitong gamot, no, ng ganitong supplements. Ako lamang po ay nagsishare base dun sa aking experience. So unang-unang po sa supplements na ginagamit namin is Egg 1000 sa umaga. Binibigay po namin yan 5 grams every gallon, no, 4 liters po ang isang takal o yung 5 grams. Yan po yung ipinapainom namin sa aming mga manok sa umaga. So yun pong isang galon o yung isang container, yung isang 4 liters ay 5 grams. Yan po ay nagko-cover ng mga nasa around 30 to 50 na mga manok
mapapainom na po niyan. So, kung kayo po ay may 200 manok, so mga nasa around 4 to 5 scoop o 5 grams na egg 1,000 yung inyong ibibigay. No? So, 5 times 5, so 25 grams po yung posible na ibigay ninyo sa inyong mga manok or more than that. No? So, yan, unang-una po yan yung aming pinapainom sa umaga kasi ito po nag-stimulate, nagsusupplement ng vitamins and minerals para po mangitlog ng maayos at maganda yung ating mga manok. No? So yan po yung advice nila sa umaga, pagkagising nila dapat ay egg 1,000 yung inyong ipinapainom. So pagkatapos nyan, papakainin nyo na yung inyong mga manok pagka kumain na sila. Syempre pagkatapos nilang kumain, iinom ulit sila. Malinis na tubig na yung inyong ipapainom niyan after. No? So dun, after nyo mapaubos yung supplements na egg 1,000 sa umaga. Okay? So sa tanghali po, ganun din, painom ng malinis na tubig. Lagi po natin papainumin ng ating mga manok. Kung kayo po ay hindi gumagamit ng automatic drinker o yung tinatawag na nipple drinkers, pwede nyo pong orasan kung anong oras kayo nagpapainom ng tubig. Yung, kung open pipe drinker po yung inyong binibigay, dapat po ay orasan ninyo. Umaga, tanghali, o maybe alas 9 painom ulit kayo, alas 12 painom, alas 2 painom hanggang hapon po dapat nagpapainom. So, pagkatapos po niyan sa hapon, nagbibigay kami ng Bitmin Pro. No po, Bitmin Pro, ganun din po ang proseso. Sa hapon po, binibigyan namin ng 5 grams. Ang 5 grams ang inahalo namin sa 4 na litro ng tubig. At yan po ang pinapainom namin sa aming mga manok. So bilangin nyo lang kung ilan ng manok na meron kayo. I-times nyo lang po, divide nyo sa 50 o 30 to 50. Ang inyong mga manok, tapos kung ilan man lumabas po doon, yun po ang itatimes nyo sa 5 grams. No? Yun ang inyong ipapainom. So kung 200 po yan, like I said, mga nasa around 4 or 5 na sachet o 5 grams na 5 times 5 grams, no po. So yun po ang inyong ipapainom. So sa hapon po yan, pagkatapos po ninyo na pakainin o bago ninyo pakainin sa hapon, no. So painumin niyo po ng Bitmin Pro. Yung Bitmin Pro po ay sagana po yan sa mga vitamins and supplements na kakailanganin ng ating mga manok. So yan po ay mas maganda na kung marami po kayong kailangan, almost everyday naman kayo nagbibigay. Pwede po kasi kayo magbigay nito ng twice a week, 3 times a week, o kaya naman every day. So depende po sa inyong gusto, at kung gusto nyo po ay 3 times a week lang, pwede naman na Monday, Wednesday at saka Friday, o kaya Friday. So sa mga panahong pong yan po yung inyong pagpapainom ng supplements, no. So obserbahan po ninyo ang inyong mga manok at tingnan ninyo kung okay sila at malalakas kumain. Ayan. So ngayon kung kami po sa Sabado, pag Sabado po kami ay pinapainom namin maghapon ng malinis na tubig lang. Hindi po kami nagbibigay ng supplements, hindi kami nagbibigay ng kahit na ano, no. So malinis na tubig lang umaga hanggang hapon. Sa linggo po, nagkakaroon po kami ng tinatawag na bacterial flushing. No? So ito po ay isang pamamaraan para maiwasan yung pagkakasakit ng ating mga manok. No? So kami po ay nagbibigay ng antibiotics tuwing Sunday, at yan po ay sinasabi natin na effective kasi wala po halos kaming manok na nagkakasipon, wala po kami halos manok na tumatai ng kulay pula, ng kulay dilaw, o kaya ng kulay green. Wala po masyado kami nakikita na ganyan sa amin pong mga manok. No? So mukha pong effective itong aming ginagawa na bacterial flushing. No? So paano po namin ginagawa yan? So kailangan po ninyo na bumili ng iba-ibang klase ng antibiotics. No? So yung pong antibiotics natin kasi ay posible na magkaroon ng
antibiotic resistance yung ating mga manok kapag isang klase lamang ng antibiotic yung ating pina-flush ginagamit na bacterial flushing every weekend. So kami po tatlong klase ng antibiotic ginagawa namin. So sa Sunday, unang Sunday binibigay namin yung Sulpar QR, no. So ito pong Sulpar QR, all-round antibiotic po ito. May anti-malaria na rin po ito at saka kung ano-ano pang mga klase ng mga sakit ay kaya nitong gamutin, no. So yan po yung aming ginagawa. Like I said, pagka bacterial flushing dose po 5 grams every 4 liters pa din kami. Pagka treatment dose po ay 10 grams every 4 liters, no. So yun ang ginagawa namin. So far hindi pa po kami nagte-10 grams per every 4 liters kasi wala po kaming treatment dose na ginagawa pa kasi wala po kaming manok na nagkakasakit at 1 taon na po ang aming mga manok. So ngayon po ay pagkatapos niyan, after 1 week, ang susunod nyo naman pong ipapainom, which is 5 grams ulit, ay yung Premoxil na tinatawag. So meron po kaming isa pang gamot na binibigay, Premoxil po yon, 5 grams every 4 liters din po yon sa susunod naman pong Sunday, no. Then the following Sunday po, the third Sunday, it would be yun naman pong Doximol ang aming pinapainom. So tatlo po yung gamot na antibiotics na binibigay namin sa bacterial flushing, 5 grams every 4 liters po yan. So again, yung atin pong 5 grams every 4 liters, ayan po ay flushing doses po yan. Hindi po yan treatment doses. Mababa po yung ating dose na binibigay at yan po ay para lang malinis yung mga bituka at mga ma-prevent yung mga namumuong sakit na pwede maging sakit ng ating mga manok, no. So atin pong nilalabanan na yung ating mga yung mga sakit na manok bago pa po sila dumating sa atin pong mga manok o bago pa sila kumapit sa ating mga manok. So nagiging resistant po tayo yung ating mga manok sa mga karamdaman na posible na kumapit sa kanila. So yan, kami po ay sa mga nagtatanong, hindi po kami i-inject ng manok, hindi po kami nag-i-inject ng mga vitamins. Yan lang po ay ng antibiotics, yan po ay binibigay namin sa pamamagitan po ng pagpapainom sa kanila sa kanilang mga inumin na tubig, no. Inihahalo lang po namin yung mga yan sa kanilang mga inumin, no. So far so good naman po at yung mga yan ay mukhang nakakatulong, hindi namamatay, wala kaming nagkakasakit na manok, knock on wood, no. Sana walang magkasakit at para na sa ganun po ay maging healthy din. So vitamins po namin and supplements everyday kami, Monday to Friday. Tapos Saturday po wala kaming pinapainom. Tapos Sunday po nagbabacterial flushing kami. So yan po ang aming practice sa amin pong poultry, no. So mga nagtatanong din po kung makakaapekto daw po sa lasa ng itlog yung antibiotics, yung 5 grams po na every 50 chicken, hindi po yan makakaapekto kasi napakababa po ng dose na yan. Naitanong na po natin yan sa mga marurunong, sa mga dalubhasa. Sabi nila yun daw pong yung 5 grams na yan, hindi po daw makakaapekto yan. So kung mataas siguro yung dosage, baka po makaapekto. Pero sabi nila hindi daw po ito makakaapekto, no. So yan po, hindi din po yung nagiging lasa sa mga itlog na binibigay natin, o ng mga binibili natin. So yun po ang ating mga ginagamit. So hopefully guys, meron kayong natutunan dito sa ating panibagong video na to. At kung nagustuhan mo to at natutunan mo to ay ipaki-subscribe mo na rin yung ating channel. I-like mo yung ating video at nasa ganon ay meron tayong engagement. At the same time, kung meron ka mga tanong o may suggestion ka na ginagawa sa sarili mong poultry, paki-comment na lang sa comment section below. Yun lang, maraming salamat. God bless and see you all sa susunod na video. Bye-bye. God bless.